Yan, hello guys. Andito na naman tayo ulit sa ating panibagong episode. So, sa nakikita nyo sa akin likuran, yan yung mga tanim kong mulberry. So, mulberries. Yan yung sa parte doon sa kabila, yun yung mga Australian mulberry. Tapos yung etong sa bandang likuran ko, yun yung mga Illinois mulberry. So, meron din pa akong variety na mahaba. So, ano nga ba ang tatalakayin natin ngayon araw? So, ngayon, tuturo ko sa inyo yung pagpupruning. Pagpupruning ng mulberry. Since na nasa paso lang ang mga tanim natin, so kailangan nating mag-prune. Hindi gaya ng nasa lupa, pwede natin silang hayaan tumubo para maging puno. So, ngayon, yung way ko ng pagpuprune, isi-share ko sa inyo. So, since magpupruning na rin naman tayo, isasabay na rin natin yung propagate through cuttings. So, pag na-prune natin sila, tatanim na rin natin yung mga cuttings. Ituturo ko na rin sa inyo. Total naman, madali lang naman yun. Puro ikakat lang natin, tapos tutusok lang din natin sa lupa. And then, since yung ibang sanga niya ay may bunga pa, hindi natin yun ipuprune. Gagawin natin doon, imamarkot natin sa isang pamamaraan lang, markoting, air layering, pero dalawang elements yung gagamitin natin, isang lupa at saka yung isa naman ay sa tubig. So sa video natin na to, hindi na natin to patatagalin, tatanggalin na rin natin yung mga pasakalye natin, no? So sige, sa mga hindi pa nagsusubscribe, subscribe na po kayo sa channel ko. Marami rin po kayong matututunan dito sa mga kakaibang halaman na wala kayo sa bahay nyo. So please subscribe to my channel at Pilyong Hardinero. So like and share nyo na rin po, tapos mag comment po kayo doon kung meron kayong mga gusto pang malaman tungkol sa ibang halaman like cherries and berries. Tapos para updated po kayo sa mga video, so click nyo na rin po yung notification bell natin, no? So hindi natin patatagalin, umpisa na rin po natin. Okay mga kapilyo, yan, ito guys, ito yung mga ipupruning natin. Yung Australian mulberries ko ang ipuprune natin, at yun na rin yung ipopropagate natin. Since kasi itong mga Illinois ko, ito nyo, hitik pa sa bunga, napakarami pa ng bunga ng Illinois natin. Imagine niyo sa paso lang po yan. So lalo na kung nasa lupa po yan nakatanim, I mean direct sa lupa, napakarami pa ng bunga ng Illinois ko. Kaya hindi pa po tayo magpuprune ngayon, kasi nung nakaraan ko lang yan prune. So yung pagpupruning guys, yun yung nagiging way para ma-encourage yung mulberry para magbunga siya. Kasi paglitaw ng kanyang mga nuts o ng mga leaves, pati sumasabay yung mga bunga natin, no? So ito naman yung aking Himalayan red. Yan po, ayan mga Himalayan reds natin. So doon tayo sa ating Australian. Ayan, actually marami na kaming na-harvest na bunga nito nung nakaraan, pero yung ibang sanga niya kasi is mayroon pang mga bunga. So gaya nito, sayang naman yung bunga. So gagawin natin, i-markot na lang natin siya sa banda rito, kesa naman ikakat lang natin, mas sayang yung bunga. So ganun din naman, ipopropagate lang din naman natin siya kapag kinat natin. So gagawin na lang natin, dito na lang tayo banda mag markot. So tatanggalin natin to, tatanim lang natin to isang sanga. So guys, umpisa na natin mag pruning, no? Ito way ko lang to, sa iba-iba kasi silang iba-iba kasing way ang pagpuprune ng mga may mulberries. So akin kasi as in cutback tayo, no? Cutback ng halaman. Yung iba tinatanggal lang nila yung mga dahon, tapos mahaba pa yung sanga. Pero sa akin, cutback talaga ako ng halaman, kasi nga
maliliit lang po yung paso ko na gamit. So game na tayo guys. Let's go, prune na natin. Yan, eto guys, ito na, go na tayo. Puprune na natin tong ating mulberry, no? So kita nyo to, tinatanggalan pa nila yan ng dahon. So ang nangyayari kasi guys, pag sa dulo lang kayo nagpo-prune, pag dulo lang, hindi na tinutubuan ng dahon tong baba. So konti lang yung nagiging sanga niya ulit dahil konti lang yung mga matured na sanga. So pag nagka-cut back ako, sa may banda na dito, sa may baba. So ayan, kita nyo, mahaba pa yan, ayan, sa may walang dahon. So na-encourage ko nung pruning dito sa may bandang baba, para yung mga nuts na natitira dyan, at mga active yan kaso lang meron kasing dahon sa taas kaya hindi sila masyadong lumalabas. So gagawin natin, palalabasin natin lahat ng nuts nyan. Paglabas nyan, sabay na yung bunga. So prune na natin guys, no? Yan, kita nyo yan. Yan ang pinakamagandang timing para yung mga bagong cut, para silang gawing cuttings at itanim ulit. Alam nyo ba kung bakit? Kasi lumalabas pa lang yung dagta nila So yung dagta nila, yun yung nagsisilbing parang white blood cells. So parang nagiging rooting hormones yun para sa kanila. Yung iba gumagamit ng rooting hormones ako kasi hindi na ako gumagamit ng rooting hormones. So kagandahan sa pag tusok mo agad, so meron nang nagsisilbi doon na antibacterial yung dagta nila, no? Sa pagkaputol natin. So makikita nyo to mamaya hanggang sa makalbo na. So ititira natin to guys, itong may bunga, isa yan sa ipopropagate ko sa pagmamarkot, no? May bunga pa kasi, sayang naman. So ganun lang, cut lang tayo ng cut. Okay, yan natin dahon. Banda rito tayo. Ayan. So ito, dito lang. Ito, ay malaki yan, mahaba, sobrang haba. Huwag kayong manghinayang kasi paglabas naman ulit ng mga sanga nyan, napakarami ulit na bunga nyan. Ayan. Mabilis lang yan tumubo guys, kasi ngayon kalba na siya. Yan, ganyan ako mag cut back. Kita nyo, puro at hanggang sa may mga matured na sanga. So itong isa, ito yung may bunga, imamarkot natin to. Pero yung mga yan, ayan, cuttings, naka-prepare na ako. Ayan, yung mga pagtutusukan ko. Ayan po, hanggang dun, ayun sa ilalim. Kasi bawal mo na yan maarawan pagka bagong tusok. Meron ako dito, patutunayan ko sa inyo na napakabilis tumubo niyan sa cuttings. Kita nyo to, dulo lang yan ng kinat ko, in-experiment ko lang ganito, yung dulo ng mulberry. Nagkat ako ng dito na talbos, tapos tinusok ko yan, dalawa yan. Ayun po yung isa, buhay din ito. Pero mababa yung chances, ano po, kasi 10 yan tinanim ko na dulo nito, 2 lang yung nabuhay. So mas maganda pa rin itanim yung mga ganito, yung medyo matured na, kasi mabilis yung mas mataas yung chances ng mabuhay. So
Okay guys, kalbuhin na muna natin tong ating mga mulberry, no? Yan. Ito, laki na yung puno. So, saan tayo? Yan. Kesa may sanga-sanga. Basta rito. Ito. So, ito. Ito nyo natira. So, tapusin ko lang yung pagpuprune. Video natin mamaya kung ano mga nangyari, no? Titira natin yung may mga bunga pa. Ganun lang kadali mag-prune guys. Ayan guys, nakalbo ko na. Wala na silang mga dahon. At saka wala na rin mga sanga. So ayan. Ito yung mga cuttings natin. Tatanim natin lahat yan. Karaming naghahanap yan. So sa atin, paparamihin lang natin. Saka natin ibenta pag tubo na para hindi na sila nag-aalala kung tutubo ba o hindi. Ito. Ito nyo. Ganito ko mag-cut back ng ano ko, ng mulberry ko. So hindi ano to Australian mulberry tong pruning natin. So hybrid to ng Australian. Di ko alam kasi kung may Australian talaga guys. Ang sabi kasi sa akin nung napagbilang ko nito, hybrid to. So totoo naman kasi napakalalaki po ng bunga nito. Hybrid daw ng Australian. So okay naman siya, malalaki naman yung bunga niya. Malaki naman siya. Halos konti lang yung diferensya nila ni Illinois. Yan. So makikita nyo. Ayan po, kalbo na. Yan. So ganyan ako mag-prune. Depende na lang sa iba. Yung iba kasi medyo matataas pa. Yung etong matataas ko na to, imamarkot po natin yan, no? Pero kung talagang hindi sana yan imamarkot, dito yan sana. Diyan ko yan puputulin. Kaso imamarkot natin siya. Kasi nga may mga bunga pa, sayang naman. Para alam niyo na rin yung isang klase pa ng pagpo-propagate, no? Kasi hindi gaya ng mga Taiwan long at saka King White, yung Himalayan White. So kakaiba yung pagpo-propagate nun kasi hindi sila tumutubo basta-basta through cuttings. At kahit pa sa marketing hindi rin sila basta tumutubo, no? Yung gaya ng Himalayan White. So itong Australian hybrid mulberry, madali lang po ito. So ganyan. So ipe-prepare ko lang yung cuttings. Tapos itutusok na po natin. Tapos pagtapos nun, ito namang mga imamarkot natin. So yung natitira. So yung isang mataas na yun, so unahin natin, markot natin ng lupa. Since nandun yung medyo mas makapal, doon tayo magmamarkot ng sa tubig. Kasi kailangan ma-slice natin yung kalahati. Na guys, prepare ko lang yung cuttings tapos ayan na, ipagtutusok na lang natin. Okay? Alright. Hello guys, ayan na. Kita nyo may naitusok na ako. So ito yung mga cuttings natin, no? May malaki, may maliliit. So mataas din naman yung percentage ng nabubuhay through cuttings, lalo na sa Illinois at saka gaya nito sa Australian mulberry, lalo na sa sa native syempre. Kasi mga ganito, mga 80% 80 to 90% tumutubo naman sila, no?
So wag lang nyong gagalawin pag habang yung mga bagong tusok, iwasan po natin na galawin o maugoy sila, kasi yun lang po, tutusok na po natin. Kasi sa mga ganyang stages, no, lalo na yung mga ilang araw, mga 5 days ganyan, nagde-develop yung kanilang mga ugat. So maliliit lang po iyan, no. Pag nagalaw po ninyo yon, diretso na po silang mamamatay. So karaniwan kasi inaantay lang namin yan na magdahon sila hanggang sa maging stable yung kanilang root system bago natin sila ilipat. So madamihan ako maglagay, usually dapat po isa lang, no, isa ganyan, isa lang. Pero since maximize ko lang pala yung lugar natin, kasi rooftop lang po itong sa amin, tapos bilang lang yung mga mga paso. So saka ko na lang sila ililipat pag may mga ugat na sila pare-parehas. Tapos may bato ata. Okay. Yan. Ganito lang po ako magtanim ng cuttings, no. So maliit. Yan, may maliit, may malaki. So basta ganyan lang, tutusok nyo lang ng itutusok. Mas maganda po talaga yung mga bagong cut lang, ay yung mga bagong cut pa, kasi nga sabi ko nga sa inyo kanina, yung dagta nila nagsiserve yan o nag-act as as antibacterial, parang sa white blood cells ng tao kapag nasugatan ka, di ba? Para maghilom yon, tinatakpan ng white blood cells natin yung mga wounds. So tulad din yun sa halaman. So eto, kaya nito, hindi na ako gumagamit ng rooting hormones. Pero kung meron naman kayo, mas advantage po yun para ma-sure nyo na tutubo talaga yung mga cuttings. Sa akin kasi ganito lang ako magtanim. So sinishare ko lang po sa inyo kung ano lang yung abot ng aking kaalaman. So tatapusin ko lang po ito hanggang doon. Tapos magpo-proceed po tayo sa ating pagmamarkot. So medyo maulan ngayon, baka bukas ko na lang gawin, or basta ano ko po dito sa video. Yan, isasama po natin yan dito sa video, yung pagmamarkot, para isahan na lang po. Basta tapusin nyo lang to hanggang hulihan, pati result isasama po natin dito. Okay mga kapilya, so tapusin ko lang to, no. Tapos pakita ko sa inyo kung anong nangyari. Panoorin nyo lang po itong video hanggang sa huli. Kasama po dito yung result ng ating ginawang propagation. Yan, good morning guys. Umulan kahapon, di natin natuloy yung pagga-grafting ay pagmamarkot natin. So bali ngayon natin itutuloy, no. So bali, unahin natin yung kung paano yung sa tubig. Ayan, ganito. Ayan. May bunga na yan. So dito tayo. Ito yung imamarkot natin. Set up lang. Yan. Ito tayo guys. Yan guys, dito sa part na to, dyan tayo mag-marketing, no. So prepare lang natin yung ating mga gagamitin. So ang una nating gamit ay yung plastic ng yellow. Ito yung mga gagamitin natin. Ito, plastic ng yellow guys.
cutter. So para sa panghiwa natin, syempre yung tubig na kung saan yan ang gagamitin nating elements para sa ating marketing. So yan, isa natin. So yan, hihiwain natin siya sa gitna. So mga around 2 to 3 inches yung haba ng ating cut, no? So hiwain lang natin siya dyan. Yan, ingat po tayo sa paggamit ng cutter, no? Kasi delikado po gumamit ng cutter, maaaring mahiwa yung ating mga kamay. Yan, hiwain lang po. Yan, sa gitna guys, sa gitna nyo siya hihiwain. So kaya ako nag-decide na sa taas natin ilalagay yung ating water element, kasi may hiwa siya. So kung sa ibaba natin yan ilalagay at sa taas yung soil elements ng marketing, so bibigat sa taas at mapuputol naman sa baba. So pinagbaliktad ko siya guys ng paglalagay, no? So mali yung una kong statement nung so baliktad. Pero kung since hiwalay ang ating mga sanga, no? Ayan, kita nyo, ganyan po yung paghiwa. So nasa gitna. So dyan natin isisingit yung ating plastic. Ayan, ito pong plastic. Siksik natin siya dyan sa gitna. So nakikita nyo, ang paugatin natin ay yung kalahating part ng sanga, at dahil nakakonect pa yung kalahati sa mother plant, so sustainable yung nutrients dun sa ating minamarkot na sanga. So hindi po siya mamamatay. So habang on process yung ating propagation sa ating water element, so hindi mamamatay yung sanga na pinapropagate natin dahil connected pa po siya sa ating mother plant. So bawasan lang natin, sakto lang yung tubig para mababad lang. Normal lang po na tubig tong gamit natin, na wala tayong hinahalo dyan. Actually may chlorine pa yan kasi nga galing yan sa nawasa, sa tubig na galing sa gripo. So tatali lang po natin yan gamit yung yarn, no? Kahit anong pantali, so na pwede, na stable siya, na hindi siya mahulog. Yan, tali lang po. Yan, tali lang natin ng yarn. Kahit ano po, kung may straw kayo dyan na pantali, pwede nyo pong itali dyan. Yan, higpitan lang po natin. Yan. Okay, ganyan lang po. Yan, ganyan lang po kadali maglagay ng air layering gamit yung tubig. So sa mga ayaw madumihan yung kamay, pwede na po yung gamitin. Yan, yan po yung ating water marketing. Ayan po, tapos na po yung ating water elements na marketing. So yan, yung makikita nyo po, kalahati lang yung nakababad dyan sa tubig. So, ganyan lang po yung kadali, no?
Tatapusin ko lang po lahat ng mamarkot natin gamit ng tubig. Tapos umpisahan na rin po natin yung ating marketing gamit naman yung lupa. So ayan po, kita niyo po yung kalahati. Yun lang po yung nakababad sa tubig. Yan, umpisahan na po natin yung ating soil elements. Ayan guys, umpisa na natin yung pagmamarkot o air layering. Nagamit naman ay yung lupa. So ito yung sa tubig natin. Napapansin nyo, sa taas ko siya nilagay kasi kapag sa baba natin yan nilagay at sa taas yung sa lupa, bibigat siya. Since may hiwa siya sa gitna, mapuputol yung mulberry natin, no? So gagawin natin sa ilalim yung gagawin nating air layered ng gamit ay lupa. So bale itong branch na to, ito ang naka watered air layering. So itong branch na isa, ito ang kukunin natin para sa air layering na gamit naman ay lupa. So ganun din yung mga gagamitin natin na mga materyales, no? Yung ating cutter at saka yung sa ano ng ng yelo, plastic ng yelo, at saka yung yarn. So yarn, pwede na yung yarn, pantali. So umpisahan ko na. So kung napanood nyo yung sa kalamansi ko na pagmamarkot, same lang yun neto, no? Bale tatanggalan lang natin ng balat dito sa paikot, saka lalagyan natin siya ng lupa, tapos ayun na, itatali na lang natin. So, umpisa na natin mga kapilyo. Yan. Babalatan lang natin yung paikot, no? Kaskasin natin. So, bakit natin kinakaskas? Ito kasing mga fiber na to, nabubulok to. Iniiwasan natin magkaroon ng pagkabulok sa loob kasi madadamay yung minamarkot natin. At the same time, kailangan natin yung mismong ano niya, branch, yung loob. Yan, oh. Kasi dito nagsumpisa yung mga roots. Nakikita nyo guys,
Yan. So gaganyanan lang natin siya ng lupa. Babalutan natin siya ng lupa. So para din siya nakatanim. So ganyan lang naman ang air layering. Ganyan ang ginagamit ko dun sa kalamansi namin para dumami. So malalaman natin kung sinong unang mag-uugat sa kanilang dalawa. Yung lupa ba o yung itong ating sa tubig. So kaya tapusin nyo tong video na to. Malalaman natin sa huli kung alin yung mas mabisang paraan ng pagmamarkot o pag-air layering, no? Handa ko lang to. So lupa yung gagamitin natin. Ito lupa. So putik. Yan. Balot lang natin guys, no? Yan. Siguraduhin lang natin na halos matakpan ng lupa yung buong binalatan natin. Yan. Ito lang guys. Tali lang muna natin tong ilalim. Ito na maibabaw. Kita nyo, kalbo na lahat ng mulberry natin, no? So ano nga bang importansya ng pruning guys? Ang importansya kasi ng pag-prune natin, yan yung nag-encourage sa ano natin, sa mulberry natin para magbunga, no? Na-force yung plants para mag-sprout yung mga nuts nya, kasama na yung pagbubunga. So kita nyo, lalagyan lang natin ng tali paikot para makompak lang yung ating lupa. Eventually titigas din naman tong lupa na to. Medyo malambot lang siya kasi bago pa. Lalay lang. Yan, ganyan lang kadali magmarkot, air layering. So gamit naman yung lupa, no? Ganyan lang yan guys. So bale, hintayin na lang natin sa kanila kung sinong mauna dito sa ating tubig o sa lupa, kung sinong una ang mag-uugat. So at least
para malaman ng lahat kung ano yung best way nila na gagamitin sa pagpapropagate ng ating mulberry. So Australian mulberry tong ginamit natin guys ha. Gusto ko lang linawin na hindi lahat ng mulberry ay same ang pagpapropagate. So gaya nga ng sinabi ko kanina, iba ang pagpapropagate ng mga Himalayans at saka ng Taiwan long, at saka yung iba pa yung basta yung mga long variety na mahirap silang i-propagate, no? So grafting yung ginagamit nila doon. Sa atin marketing lang muna tayo. So guys, i-update ko na lang kayo kapag tubo na tong ating mga minarkot, no? Tatapusin ko lang to lahat bago ayan, antayin na lang natin kung sinong mag-uugat. At the same time, pati na rin yung ating mga cuttings na nandun sa ilalim. Alaman natin kung sinong unang tutubo. Okay guys, ayan, antayin na lang natin yung resulta. Yan, hi guys, update tayo ng ating propagation ng mulberry. So simula ng ating mula nung November 7 ng pagka-pruning natin, no? So ito na sila, napakalago at napakarami ng bunga. Kung nakikita nyo, ayan, napakarami, hitik na hitik yan hanggang sa baba. So ganyan ka epektibo ang ating pruning, no? Yan. So napakarami niyang bunga. Hitik na hitik guys. Ayan, dami. Medyo hindi pa hinog kaya hindi natin masyadong makita, no? Pero simula yan sa taas, kung napapansin nyo, napakaraming bunga, no? Yan. So wag kayong manghinayang sa pagpuprune, kasi yan ang nag-i-encourage ng ating mga fruits, no? So bali, update na rin natin yung ating propagation, which is marketing natin. So sa nakikita nyo guys, kung nakikita nyo sa ating video, meron na siyang ugat, no? Ito yung ating water element propagation. So dalawang klase yung ginawa natin, which is yung sa lupa. Nakikita nyo yun, ayun, may ugat na siya. So successful yung ating ginawang water propagation. So ito naman yung sa gamit natin element na lupa. Actually pwede ko na tong ilipat no? Kaso antayin ko pa itong sa ating sa tubig. So may ugat na siya pero hindi pa masyadong stable. Etong sa lupa natin, halos mapuno na niya yung buong seal natin ng plastic. So pwede na yung ilipat. So ito yung iba, meron na rin, nag-start na rin. So ito din pa yung iba, pwede na rin ilipat tong isang to. Puno na yung ayan kita niyo yung ugat, ang lalaki na. Ayan po. Pwede nang ikat yan. So ito, napakarami na ng ugat niya. Medyo malabo. Hindi kita. Kita nga. Yun. Kita niyo yung ugat niya. Ayan po, ayan. Sa loob. Yan. Yan. At successful po yung ating water element propagation.
Ganon din sa ating marketing. So puntahan po natin yung ating cuttings. Bali pinapaarawan ko na siya kasi may mga dahon na. So sa nakita nyo 100% lahat ng tinusok ko nabuhay, no? Lahat ng itinusok natin nung nagpropagate tayo through cuttings 100% po, wala pa ako nakitang namatay sa ating cuttings. So yan talaga ang kagandahan ng pagkaputol nyo from cuttings, diretso nyo na po sa lupa, dahil habang meron pa siyang dagta na nagsisilbi niyang antibacterial. Totoo po yan. So i-update ko na lang kayo ulit kapag ipapasok ko na itong ating minarkot. Okay, so ayan na po. Medyo hindi nyo lang tanaw kasi malabo sa tubig, pero successful po yung ating ginawang marketing. Yan, update ko na lang kayo pag ipapaso na natin yung ating mulberry, Australian hybrid mulberry. Yan, good morning guys. Ito yung last day ng ating mulberry propagation, no? So sa nakikita nyo, medyo mababa na ulit, nag-trim na kasi ulit ako para naman mapunta sa mga fruits natin yung sustansya ng ating mga mulberries. So sa nakikita nyo, hitik na hitik ang ating mga bunga. Yan, hanggang dulo. So ililipat na natin yung ating ginawang marketing. Mag-harvest na tayo ng ating air layering na gamit po ay tubig at saka yung lupa. So kita nyo, pumuputok na, pwede na siyang ilipat. So ito rin, so stable na yung, at may ugat na siya ng mga magugulang na ugat. Kita nyo, yan. So pwede na po yung ilipat. Pero dahil sa hitik na hitik yung bunga, antayin ko na lang muna itong mahinog. Kita nyo, ang lalaki. So antayin ko na lang yan mahinog. Pero meron tayong ililipat doon na tinanggalan ko na rin ng dahon yun. Ayan, oh. So yun ang ililipat natin. Ito, pwede na tong ilipat. Kaso nga lang po, nakita nyo yung mga bunga, hitik. So kailangan nila yung mother plant nila para mahinog yan, yung madaming bunga na yan. So antayin ko na lang silang mahinog bago ko ilipat. So tingnan din natin yung kabila, no? Ito, pwede na rin po itong ilipat. Yan, nakita nyo? Ayan, oh. Meron na siyang magugulang na ugat. Tubig lang po yan. So paring isa, may ugat na, pumuputok-putok na rin yung baba niya. Ayan, oh. Pwede na rin po yung ilipat, pero hitik din yung bunga. So pumili ako ng onti lang yung bunga. Ito, tinanggalan ko ng dahon para sa paglipat natin. So bakit nga ba tinatanggalan ng dahon? Para, ayan, hilaw pa yung mga bunga, oh. Kaya yan ang pinili ko. Pero mas marami siyang ugat at the same time. Kaya po yan ang pinili natin. Ayan, oh. So kaya inaalisan ng dahon para yung focus ng plant natin
ay mag-stable muna yung kanyang root system. So, kasi pag may dahon yan, lahat ng nutrients didiretso papunta sa dahon. So, para tatanggalan natin siya ng dahon para yung stability niya doon mag-focus yung halaman, no? So, kakat lang natin to. Tapos, ililipat na natin. Nag-prepare na ako ng paglilipatan yung dalawang paso. No guys, so, okay, cut na natin to. So, ayan guys, no? Puputulin na natin. Dito. Sa baba, unahin natin tong lupa. Ayan. Putok-putok na yung ugat. So, dito natin puputulin. Kita nyo ba? Yan. Yan po. Kuha na natin. Yan ang katunayan na halos same lang, no? Kasi may ugat na rin yung cuttings natin. Ito, halos ganito na rin yung ugat niya. So, parehas lang yung duration ng pagtubo nila sa marketing at sa ating cuttings. Dahil po ito ay Australian mulberry, no? Same with the Illinois, madali silang patubuin through cuttings. Pero di tulad ng mga Himalayans, kaya po nang pinapaliwanag ko sa inyo, through marketing lang siya, mahirap siya sa cuttings. So ito, kunin na rin natin tong sa tubig natin, no? Ingat lang. Oh no. Ayan, nadama yung isang sanga. So ayan, no, kita niyo yung ugat. So, transplant na po natin sila. Yan ang ugat. Yan guys, no? So, bali, mas maganda pa rin talaga sa na ang gamit natin ay soil medium or soilless medium na yung ginagamitan ng mga coco peat, ganyan. Kasi mas marami siya mag-ugat at saka mabilis mag-mature yung ugat niya. So stable na talaga siya. So nakikita nyo compare sa ating tubig, no? Yan. So pwede na rin. So in experiment pinakita ko lang sa inyo na pwede talagang gamitin yung tubig lang. Kasi eto ano lang to yung galing lang dyan sa tubig ng nawasa, so may ibig sabihin may chlorine pa yan. So eto pinatunayan ko lang na pwedeng gamitin sa marketing yung tubig lang po, plain water lang to. So sige, at ilipat na po natin itong ating minarkot, no? Tanggalin na natin. Para makita nyo po kung gaano kaganda yung ating ugat. Yan. Para po ito sa ating mga baguhan sa pag mamarkot ng ating mga mulberries. Actually hindi lang po sa mulberries, para sa lahat na pwedeng i-markot na halaman. So kita nyo, yan yan, nakita nyo siya. Hindi ko na siya gagalawin kasi nga ma-stress pa. So didiretso na natin yan dito sa ating paglilipatan, kung saan mas magmamature pa at mas magiging stable pa yung kanyang ugat, no? So eto maliit lang, tama lang yan para magkaroon tayo ng stable na ugat. So kung meron tayong mas malaking lagayan,
o container, doon po natin siya ililipat, no? Yan. Ganyan lang po kadali mag harvest ng ating marketing. Yan. Didiligan lang po natin. Ito namang tubig ng ating titingnan. So, dito dapat maingat tayo kasi walang hinahawakan yung ugat, no? So una, butasin muna natin. Yan. Ingatan po natin hindi magalaw yung ugat. Pag natanggal yan doon sa may puno, mamamatay na yan. Lang natin tanggalin ang ating, kita nyan, hindi natin siningit yan eh. Ayan. Oops. Yan po yung yellow na ugat, mature na po yan. So yung mga white going pa lang, so kailangan natin ingatan po natin sila. So ayan, lalaliman ko ng konti para hindi mastorbo yung ating ugat, no? Yan. Ito nyo, ito po yung hiniwa natin nung unang una. Ganyan po yung paghiwa, tapos dyan yung isisingit yung ating plastic, no? Lagayan ng ating medium na water. So ingatan natin. Ito na po, kita nyo, ayan ang ating minarkot. Sa tuwing nagre-replant tayo ng halaman, huwag nyong kalimutang i-press yung lupa para ma-tone down natin yung mga hangin dyan sa loob ng lupa. So para maging stable yung ating halaman, no? Para hindi siya galaw-galaw. So kuha lang ako ng ekstrang lupa, tapos dagdagan natin to. Ayan na, punuin natin. Pupunuin lang natin ang ating container. Yan guys, nalipat na natin, no? So didiligan natin po siya ng mabuti para makasipsip na ng tubig yung ating, so para mag moist na yung lupa, masipsip ng ating ugat. So tsaka pag hindi po muna natin to i-full sunlight, no? Sa shade, ano lang, partly shaded lang na hindi mainit yung araw. Kasi stable naman na yung ating halaman. Kailangan lang hindi siya ma-stress dahil bagong lipat siya, no? So sa shaded lang muna natin siya ilalagay, or partly shaded, yung may liwanag pero hindi mainit.
nangan umabot sa ilalim yung ating tubig, no? Kasi nandun yung ugat ng ating halaman. So yan guys, medyo mahaba yung ating video dahil full episode po ito ng propagate ng ating mulberry. So sa nakikita nyo, ayan na po ang ating bagong lipat na halaman, no? May bunga pa. Itik din pero marami siyang bunga. Pero ito na yung pinakakonti kumpara dun sa iba nating minarkot. Yan po kasi ang nagagawa ng pruning, no? So ayan guys, dito po nagtatapos ang ating episode ng mulberry propagation gamit ang ating water element at ang ating medium na soil element. So magtanim na po tayo ng mulberry. So ito po yung cuttings, sobrang lulusog na. So, nakikita nyo hanggang doon. Yan na po yun, may nabenta na rin ako. Kaya kumonti na sila, marami na pong bumili. So ayan. So mabilis po sa cuttings, no? Dahil Australian mulberry po yung ating propagate. Pero pinakita ko lang sa inyo ang pagmamarkot gamit ang tubig. Nakala nyo ay imposible. So ayan guys, kita nyo naman, tubig lang yung gamit, pero ayan ang ugat, napakadami din, napakarami ng ugat, napakarami pang bunga. So guys, inihikayat ko kayong magtanim ng mulberry. Rich in vitamin C, at pwede pa po natin gawing tsaa yung mga dahon, or pwede rin natin gulayin. So all in one na po itong ating mulberry, no? Pwede po kayong mag research para sa mga vitamins na makukuha nyo sa mulberry. So good luck po sa mga bago na magtatanim. So huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa channel ko, at meron pa tayong mga kasunod na ipopost dito. May mga propagation pa tayo, gaya ng calamansi at ng acerola cherries, ganyan. So like and share na rin po, at hit nyo na rin po yung bell icon para sa update ng mga bago nating video. Ako po ulit si Pilyong Hardinero, at happy planting po sa lahat.